Good day, everyone. Welcome to lecture number 1 of hydraulics. For this lecture video, we will discuss the different fluid properties. And since this is our first lecture video pa lang naman, our first topic, I think it is also important to define first ano nga ba si fluid mechanics at ano nga ba si hydraulics, and also understand what are their importance in the field of civil engineering. So first, let's define what is fluid mechanics. As its name suggests, it is the branch of applied mechanics concerned with the statics and dynamics of fluids. Now, when we say fluids, it is a general term kasi. It is a general term, kumbaga kasama na dyan yung liquids and gases. If we will make an easier definition siguro ng fluids, it can be anything that flows. For example, liquids such as water, oil, and for gases naman, andyan si air, or different kinds of air. So gases flows, liquids flows. So technically, all of them are considered as fluids. Pagdating kay fluid mechanics, it is involved doon sa analysis of the behavior of fluids, which is based on the fundamental laws of mechanics, which relate continuity of mass and energy with the force and momentum together with the familiar solid mechanics properties. This definition is according to Slate. Now, nabanggit dito yung conservation of or continuity of mass and energy. So, dyan papasok yung conservation of mass and energy natin pagdating kay physics. So, kumbaga dito kay fluid mechanics, we're trying to relate yung force and momentum of fluids in different conditions pagdating dun sa continuity of mass and energy. So, dito kay fluid mechanics, we're basically focusing on the fundamental principles. Kumbaga, fluid mechanics focuses on the why. Parang ganun siya. While, pag sinabi naman nating hydraulics, so definition niya dito is that branch of science which treats water or other fluids in motion. And it deals with the application of fluid mechanics to engineering devices involving liquids, usually water or oil. So dito kay hydraulics, sabi daw ni King, it is concerned with fluids in motion. So nandyan na yung flow. For example, kung water sana dyan, so nandun na ang tinitignan na natin is how is the water flowing. Pero dito kay second paragraph kasi natin, kumbaga mas makikita natin ano ba sa hydraulics. So sabi dito, it deals with such problems as the flow of fluids through pipes or in open channels, the design of storage dams, pumps, and water turbines, and with other devices for the control use of liquids such as nozzles, valves, jets, and flow meters. So dito naman, when we say hydraulics, it is the application of fluid mechanics. So nandito yan sa definition natin sa unang paragraph. So yan yung kumbaga pinaka general definition ng ating hydraulics. So kung kanina kay fluid mechanics, yun yung the why. Pagdating naman dito kay hydraulics, ito yung the how. So paano siya i-apply? So ang common application niya naman is nabanggit dito. So mga engineering devices or engineering system concerned with the measurement of flow. So nandiyan si open channels, pipes, dams, pumps, water turbines, and so on. So yun yung pinagkaiba ng fluid mechanics and hydraulics. Another difference siguro, kung isi-simplify pa natin, si fluids more on the theoretical side, no? While si hydraulics, nandun na siya kay application. So, tandaan na lang, fluid mechanics refers to the why, while hydraulics refers to the hows. Ngayon, so ano ba yung importance ng dalawang yan? Bakit natin siya pinag-aaralan sa isang civil engineering course? So, yung mga nakalagay dito ay mga ilang examples lang naman ng application ng fluid mechanics and hydraulics. So, una sa listahan natin ay water distribution. So, medyo complicated kasi kung iisipin si water distribution. So, nandyan si paano iniipon yung tubig mula dun sa ating mga water retaining structures.
From water retaining structures, pupunta kay water treatment facility. And from water treatment facilities, saka pa lang pupunta dun sa households natin. So, lahat ng process na yon, kumbaga, paano mo papadaluyin, paano yung flow ng water or paano yung treatment ng water. So, pasok dun lahat si fluid mechanics and hydraulics. So, another application niya, sabi dito is flood defenses. So, medyo napapanahong issue no, ang flood defenses, mga flood protection projects natin. Pero dito, kung i-relate natin siya, so, syempre dito kay flood defenses, nandyan yung interaction ng structure. Let's say, mga dikes or dams, mga levees. So, yung interaction ng mga yon dun sa liquid. So, saan ba located usually yung mga dikes and levees natin? So, syempre, sa mga ilog. So, dun papasok yung flood defenses, no? Syempre, kumbaga, the force from the water itself, so paano siya nakaka-apekto dun sa dikes and levees natin. So how we design the dikes and levees so that it can sustain the forces from the water. Kumbaga, syempre merong mga certain levels na kayang i-sustain dapat ni dikes and levees o gaano kataas ang tubig. Syempre yung gaano kataas ng tubig, nakaka-apekto rin yun dun sa pressure or force na idudulot ng tubig dun sa ating structure. So, another application is sewage treatment. So, parang similar lang naman siya kay water distribution. So, si sewage kasi marami namang form si sewage. Pero siguro ang pagtuunan na lang natin ng pansin is yung mga wastewater natin. Si wastewater, technically water pa rin naman, and water is a fluid. So, yung fluid natin, so paano ba natin maaalis yung ating mga waste from, let's say, a building or a household, tapos papunta dun sa ating sewage treatment facilities. So, isa rin yung concern ng fluid mechanics and hydraulics. So, same with the water distribution, kasi anong size ng pipe, gaano kahaba, anong diameter, and so on. So, yun yung mga concern natin kay water distribution and sewage treatment. And another 3 application, so nandyan si dams and irrigation. So, dito kay dams and irrigation, especially kay dams, so meron tayong isang topic actually na nakafocus lang kay dams. So, sa isang klase ng dam, yung tinatawag nating gravity dams. So, doon din yung interaction syempre nung tubig na naiipon dun sa dam. Tapos, syempre, yung force na yun, or yung water na yun, nag-generate ng force na pwedeng tumulak or magpa-slide dun sa dam natin. Therefore, ano yung size na kailangan natin for the dam, and so on. Same with the irrigation. Sa irrigation kasi, ito naman, pwede natin siyang i-relate dun sa topic na open channels. Kasi open channels kasi, for example, mga irrigation, di ba? Kasi meron tayong rectangular channel, yan siya. Tapos, ito yung ating fluid. So, syempre, parang irrigation, di ba? Mga common na nakikita nating irrigation. So, hindi lang naman rectangle. So, pwede siyang semicircle, triangular, trapezoidal. So, yan, yung mga klase ng open channels natin. And then next, so pumps and turbines. So, syempre, i-differentiate natin yan later on. Ano ba si pumps and turbines and paano ba natin siya ina-apply? So, ito naman, related ulit kay water distribution, no? So, syempre, sa mga building na pinapatayo natin, let's say mga 10 stories, 20 stories. So, dito kasi sa Pilipinas, medyo hindi ganun kalaki yung pressure ng water natin mula dun sa mga faucets, mula dun sa mga gripo natin. So, sa mga matataas ng gusali natin, structures, for example, 10th floor, minsan hindi na umaabot yung tubig. So, sa mga ganong cases, so pumapasok yung gamit ng pump. So, paano natin papaakitin yung tubig from the ground floor papunta dun sa 10th floor. Parang ganun yung idea niya, no? Kasi with the turbines, mula dun sa mataas na elevation, yung supply natin ng tubig, so pag bumaba siya dun sa lower elevation area, so syempre bubulusok yung tubig. So possible mag-cause ng damages sa pipes, sa structure natin. So minimize natin yung impact nun. So gumagamit tayo ng turbines. And then last, but not the least naman, is the water retaining structures. So same with the dams lang din naman siya. So ganun din yung pinaka-principle niya. So eto ay yung mga
common lang, pero hindi naman limited dito yung application ng ating fluid mechanics and hydraulics. Now, punta naman tayo kay system of units. So, dito kasi kay hydraulics and fluid mechanics, so medyo marami-raming formula. And one thing that can help us memorize those formula is also understanding ano ba yung mga units. Siyempre, for example na lang dito kay fluid properties mamaya, so medyo marami na tayong formulas na ma-introduce. So, importante rin, for example, conversion from one system of units to another system of units. So, kailangan din natin malaman yung mga yun, di ba? Then, importante rin naman basta problem solving ay yung unit analysis. So, ito ay recall lang naman ng mga units na alam naman natin na familiar na rin tayo. So, for the US customary units, so for the units of length, time, mass, force, and temperature, so pag length, English units or US customary, nandiyan si inches and feet. If you want bigger unit length, nandiyan si miles or yards, pasok din dito. So, nandun lahat yung mga unit na yun pagdating kay English units. For seconds, parehas lang naman ang unit of time natin. So, para sa seconds for English and metric system. So, by the way, itong US customary, also known as the English system, while si SI or International System of Units, ito yung metric system na madalas ginagamit dito sa atin. For the mass, pag metric system, so gumagamit tayo ng grams, ng kilograms. Pagdating naman kay US customary or English, so slugs ang counterpart niya. So dito, actually maraming hindi masyadong familiar, no? So alam lang kasi natin kilogram. Now, for the force naman, we're using pounds or that's LB in English or US customary units and Newton naman pagdating kay metric system. So, dito na meron kasing, kumbaga, nakasanayan na okay lang naman na sa atin, pero kung titingnan natin based sa system of units ay mali. For example, yung tinutukoy natin doon is yung unit of weight. So, si weight kasi, pag tinatanong sa atin dito, so ano ba yung weight mo? Na sinasagot natin, say, 60 kilograms, 70 kilograms. Pero weight yung tinatanong, di ba? So, supposed to be, si weight kasi is a unit of force or is a type of force, sorry. So, kung si weight ay type of force, dapat ang unit niya ay Newton or pounds. So, pag tinanong ka anong weight mo, tinagot mo kilogram, so hindi weight yung sinagot mo, mass yun. So, although nakasanayan na natin, no, na ganun talaga kasi parang weird naman dito sa atin kapag tinanong ko ano yung weight mo tapos sasagot mo naka-Newton, di ba? So, wala naman so far gumagawa sa atin to. Yun, nasanay lang. Pero, mali yun, no? Considering yung system of units natin. Now, for the temperature, so for English or US customary, nandyan si Rankine and Fahrenheit. For the metric, nandyan si Celsius and Kelvin. Now, etong si Rankine tapos si Kelvin, yan yung ating mga absolute temperatures. And then, eto, yung mga default or usually na ginagamit natin, Celsius and Fahrenheit. And then, naglagay na rin ako dito ng basic conversion. So, although sa mga kalki na gamit naman natin ngayon ay may mga conversion na doon, pero for the sake of ano lang, pagkakaparehas nung solutions natin, ng answers natin up to the decimal point later on, so, ito na lang yung gagamitin nyo, especially kay meter to feet. So, iba kasi mas preferred nila yung feet to meter na conversion. Pero ito kasi yung madalas kong ginagamit. So, I suggest, siguro ito na lang, no? Para later on, kung mayroon kayong discrepancy, baga hindi masyadong malaki. Kumbaga, parang sakto na lang kung pares tayo ng conversion na gagamitin. So, dito yung slug natin, ang equivalent niya kay kilogram ay 14.59. Ang wala sa calcu, I think, ito si slug and then si pound to Newton. So, alam ko wala siya eh. Kay Canon and kay Casio. Pero itong meter, mga ibang lens natin, nandun naman siya. And then, ito kay temperature. So, yung iba dito, meron din kay calcu. So, just explore lang din paano gumagana si conversion sa mga calcu natin. So, dito kay Rankine, that is
temperature Fahrenheit lang plus 460. So, sa ibang references, this 460, ginagamit nila kung gusto niyo ng exact value, 459.67. Dito naman kay Kelvin, that is, temperature in Celsius, dagdagan mo lang ng 273. And same with this, if you want exact value, ang ginagamit ng iba dyan ay 273.15. Pero sa akin, okay lang din naman kung gagamitin nyo is yung naka-round off na lang, 273 at 460. So, medyo maliit naman na discrepancy yan kung temperature yung pinag-uusapan. And then, ito naman yung conversion ng Rankine to Kelvin and then Fahrenheit to Celsius, vice versa. So, alam ko si Celsius to Fahrenheit, Fahrenheit to Celsius, meron naman siya kay calculator. So, you don't have to memorize this formula. So, ito yung ating system of units. Now, we move on to the different fluid properties. So, ito medyo marami-rami siya, no, for the first lecture. So, ang una nating fluid property ay tinatawag nating mass density. So, by definition, mass density is the ratio lang ng mass over volume ng isang object. So, kay solid mechanics, solid properties, ito rin naman yung ginagamit. Pero dito kasi, since we're focusing on fluid, so dito, ito ay mass of fluid divided by volume of fluid. So, ang ginagamit nating notation sa kanya ay rho. So, Greek letter na rho. Para siyang maarteng P, yung itsura niya. So, dalawa yung formula natin for the density. So, ito, kumbaga ito yung default para sa lahat. Pwede siya kay objects, solids, gas, liquids. So, applicable itong formula na to ng mass density. While this one is para siya kay ideal gas. So, ideal gas, so nandiyan si ideal gas law. So, its density can be found using this equation involving the specific Gas constant and yung ating absolute temperature. So dito, ang pinagmulan kasi ng formula na to, galing siya dun sa ideal gas law natin. Kung tandaan nyo pa siya, pag sinabi nating ideal gas law, we have PV is equal to nRT. So yung P na to, yan ay pressure natin. So kay physics, ang ginagamit kasi nating unit dyan ay atmospheres. While CV, that is the volume. Kay physics, ang ginagamit natin dito, ito ay naka-liters. Lagyan ko lang ng arrow. So yan ay liters. And N naman, it refers to the number of moles. So ang unit natin dito ay mole. While CR, so yan yung ating gas constant. Pagdating kay physics, ang ginagamit nating unit naman dyan, siguro ganito ko na lang kasi medyo mahaba. That is liter atmosphere divided by mole per degree Kelvin. And then, syempre, eto si T dyan, yan yung ating degree Kelvin. So, dapat naka-absolute temperature. So, eto, basically, is para siya kay metric system. So, kung naka-English system kayo, or US customary, so dapat naka-Rankine naman siya. So, dito, kung mapapansin nyo, wala namang N sa formula natin. So, paano naging ganito? So, matatandaan natin, when we say N or the number of moles, it is equal to the ratio ng mass. So, mass M divided by the molar mass. The molar mass, capital M. So, yun yung formula nung N natin dito, no? So, si mass natin, naka-grams, while si molar mass, naka-grams per mole. So, yan yung unit na ito pagdating kay physics. So, dito, ang gagawin natin, so, pwede nating palitan, siguro sulat ko na lang dito sa taas, or dito na lang para mas maayos. So, P, V. So, si N dyan, papalitan lang natin ng mass divided by molar mass, gas constant, absolute temperature. So, sabi natin, di ba, ang general form ng rho talaga or density ay mass over volume. So, yung volume dito, pwede mong ilipat dun sa baba.
Tapos lahat ilipat mo sa kabila. Kumbaga, yung titira mo sa isang side is C mass over volume lang kasi, di ba, ito yung ating density. So, etong V na yan, lipat mo dito sa baba. So, si M, lipat mo doon. Tapos si RT, lipat mo din doon sa kabila. So, ang mangyari dito, meron tayong P times M over RT. So, etong M over V na yan, di ba, equal na rin naman to kay rho. Gamit etong equation natin sa taas. Now, kung mapapansin ninyo, so merong M dito. Bakit dun sa formula natin ay wala? So, ang titingnan natin dito ay yung unit ng gas constant. So, kay physics kasi, ito yung ginagamit nating units. However, pagdating kay fluid mechanics, so sinimplify natin siya konti, naka-joule per kilogram Kelvin na lang. Take note, when we say joule, so yung joule na yan, ang equivalent niya, di ba, is Newton meter. So, yung buong yan, Newton meter per kilogram degree Kelvin. So, ang in-adjust natin actually, bakit nawala yung M sa formula ay yung units ng ating gas constant. So, kung dito, dapat atmosphere liters per mole degree Kelvin, kumbaga in-adjust na natin, to divide na natin yung molar mass dito kay gas constant para maging ganito na lang yung kanyang unit. For example, ito, in-express na lang natin siya as, so, P yung nasa taas lang. Tapos si gas constant, so, percent natin yan as ganito. So, nakadivide na siya kay molar mass. Saka na lang i-multiply kay absolute temperature. So, kaya siya naging ganito. Now, absolute pressure yung gagamitin natin para dun sa P na nasa taas, no? Dapat ang kanyang unit ay nakapascal. So, pag hindi kasi nakapascal, so kailangan, pag nag-unit analysis ka, syempre hindi magtutugma yung mga units na nandyan. So, when we say mass density kasi, ang common na unit na ginagamit natin dito ay, so, di ba, mass. Ano ba ang unit ng mass? So, we have kilograms divided by volume. So, ano ba ang unit ng volume? So, we have cubic meter. So, ito kapag metric. Kapag English naman, so possible siya is slug divided by cubic feet. So, yan yung mga common na ginagamit na unit natin for mass. Pero syempre, pwede rin ito maging grams. Ito, pwede rin maging in terms of inch cube. So, depende na lang sa conversion natin. So, yun yung ating mass density. Ngayon, ito sa taas, di kasi kasya dun sa kabila. So, ito yung mga common values ng gas constant natin. So, for air, that is 287 joule per kilogram degree Kelvin. Ito kapag naka-English or kapag naka-metric. While this one, 1716 pound-feet per slug degree Rankine is kapag English or US customary units naman. And then, nakanote din dito, dapat si temperature na gagamitin ay absolute. So, Kelvin or Rankine dapat. So, kung ang binigay sa inyo ay Celsius and Fahrenheit, so kailangan nyo pa siyang i-convert. So, nabanggit naman natin sa previous slide yung ating conversion ng temperatures. So, next one, we have the specific volume. So, dito, pag sinabi natin specific volume, it is defined as the ratio ng volume of a liquid and volume of a liquid to its mass. Or kung i-relate natin siya kay density, so reciprocal lang siya. So kung si density ay mass over volume, ito naman volume over mass. So reciprocal lang. So kung kanina ang unit natin for the density ay kilogram per cubic meter, syempre i-reciprocal nyo din yung unit niya, magiging cubic meter per kilogram. So pag English naman, o di magiging feet cube over slug. So, yun yung mga units naman natin para kay specific volume. So, ang ginagamit naman nating notation para sa kanya ay V sub S. So, yun na lang yung gagamitin natin dito sa ating core subject, no? So, V sub S. For our third fluid property, we have the unit weight or tinatawag ding specific weight. So, notation naman natin dito ay gamma.
So, gamma, so para siyang kay soil mechanics, diba? So, gamma sat, gamma moist, gamma dry. So, ito rin yung gamma na yon. So, ratio lang siya ng weight of the fluid to its volume. Now, kung matatandaan natin, so when we say weight kasi, di ba, equal lang din naman ito dun sa product ng mass tapos acceleration due to gravity. Now, pag sinabi natin si gamma ay equal kay weight over volume, and then si weight kasi, pwede nating palitan ng, so itong weight na to, pwede nating palitan ng mass times acceleration due to gravity. Therefore, pwede nating isulat na mg over vc gamma. And then from our previous property, so etong ratio na m over v, di ba yan yung ating density. Therefore, pwede natin siyang i-rewrite as rho times g. So, ano naman yung mga common na unit ng unit weight natin? So, ano ba ang unit ng weight pagdating kay, say, metric na lang? So, meron tayong newtons or kilonewtons divided by volume na cubic meter. Kapag English naman, o di meron tayong pound per cubic feet. So, yan yung mga usual na unit ng ating unit weight or specific weight. So, by the way, dito pala kay acceleration due to gravity, no? So, dapat kabisado na rin yung mga constant natin. So, for acceleration due to gravity, kapag metric system, so 9.81 meter per second squared. For English naman, ang ginagamit natin ay 32.2 feet per second squared. So, ito ay mga bagay na dapat kabisado na. Minsan hindi na ibibigay dun sa ating problems. And then, next is this specific gravity. So, when we say specific gravity, actually marami kasing notation dito, no? So, dito ang nagamit natin ay S sub G. Pero minsan, tinatawag din siyang, pwede siyang SG, ganyan. O yung iba, capital G lang. Or pwede yung iba rin, G sub S. So, up to yun kung anong mas prefer ninyong gamitin. So, basta pag sinabi natin specific gravity, so ratio lang siya ng density of the liquid divided by the density of water. Or pwede nyo rin gamitin yung version niya in terms of the unit weight. So, gamma ng liquid divided by gamma ng water. So, yung gamma and density ng liquid, so it can be any liquid, no? I-divide natin siya kay reference natin na liquid, which is the water. Now, for water, ito yung mga constants natin na ginagamit. So, yung density niya, and then yung kanyang unit weight. So, ito rin, hindi na ito ibibigay sa problem, dapat kabisado. So, density, 1.94 slugs per cubic feet or 1,000 kg per cubic meter. For gamma naman or the unit weight ng water, that is 62.4 pound per cubic feet divided or equal din kay 9.81 kilonewton per cubic meter. Now, dito kasi ang common na problem, for example, binigay si SG, tapos hinahanap si rho ng liquid. So, pwede natin i-represent kasi, to rearrange lang natin, kasi kung hinahanap mo rho ng liquid, so pwede mo siyang i-express as, let's say, gamitin lang natin yung ganyan, SG times yung rho ng water natin. Kumbaga, i-rearrange lang natin ito. So, kung nagtataka kayo bakit pwede siyang in terms of density, pwede rin siyang in terms of gamma. So, from the previous slide natin, di ba sabi natin, si gamma ay equal lang siya kay rho g. So, kung sabi natin si SG ay density ng liquid divided by density ng water, so si SG, sabi natin, this is density ng liquid divided by density ng water. So, pwede natin ito palitan. So, rho g. So, rho ng liquid divided by g, acceleration due to gravity, divided by rho ng water, acceleration due to gravity. So, magka-cancel lang din naman yung g dito. So, babalik tayo kay density. Definitely, parehas lang naman sila ng tinutukoy na value. So, yan yung ating specific gravity. And then, we have specific gravity of common fluids. So, ito rin, di na rin babanggitin to. Ito yung
Kumbaga, tatlong gamit na klase ng fluids. So, fresh water, seawater, and mercury. And by default, no, pag sinabing water lang, so walang description kung fresh water or salt water or seawater. So, pag water lang yung binanggit, ang nire-refer natin tong water ay fresh water. So, kanyang SGI, 1.0. So, lang napindot. For seawater naman, so 1.03. So, yung ibang version nito, 1.025 something. Ganun siya. And then for the mercury, we have 13.6. So, medyo malaki yung kanyang SG compared to water. And then mga common din, for example, SG ng oil. So, for oil, eto pwede natin gamitin, no? So, meron kasi mga problems akong na-encountered na hindi binanggit ano yung SG, basta sinabi lang is oil. So, when we say oil kasi, medyo broad kasi yun eh. So, pwede siyang coconut oil, pwedeng olive oil, or any oil na gawa sa kung anumang, say, from fats or from any vegetable. So, magkakaiba naman sila ng specific gravity. So, dito lang, gagamitin natin if ever na oil lang binanggit, tapos, let's say, walang binigay na value for the SG, so we can use the 0.8. So, hindi naman lagi na 0.8. Ito sinasabi ko lang kapag hindi binanggit anong klase ng oil, hindi binanggit ano yung value ng SG of oil. So, 0.8 po ang gagamitin natin. Now, for the gases naman, so, standard reference naman natin na gagamitin ay si air. So, kung kay liquid, ang ginagamit nating reference ay si water. So, pagdating dito kay gases, so si air naman. So, dito, rho ng gas divided by rho ng air, or pwede rin siyang in terms of the unit weight. So, gamma ng gas divided by gamma of air. The same version lang, magkaibang reference. Okay, next we have the viscosity. So, when we say viscosity, so by definition, the viscosity of a fluid is a measure of its resistance to shear or angular deformation. Pagdating dito, meron tayong dalawang klase. Ito yung una, dynamic viscosity or tinatawag ding absolute viscosity. So, ito naman, galing ito dun sa law of viscosity ni Newton. So, ang sabi kasi doon, si shear stress daw is equal to the mu multiplied to Tu over dy. So, ito yung ating Newton's law of viscosity. Kumbaga, nire-arrange lang naman. So, ito rin yung tinutukoy natin dito. So, di ba, pag sinabi natin shear stress, that is, pag stress, di ba, force over area. Tapos, masasabi natin shear siya kapag yung area is parallel dun sa direction ng force. So, kumbaga, ito, sa formula na to, yan, pares lang naman to. So, yan yung tinutukoy natin as tau. Ngayon, meron tayo ditong contact area A, meron tayong shear force F. Yung U dyan is yung velocity natin and Y is the thickness. So, titignan natin itong figure natin. So, usually kasi when we say viscosity, it refers to the, kumbaga, resistance. Yun nga yung term na ginamit dito. So, papansin nyo ito, for example, the difference between honey to oil to water. So, kapag binuhos nyo yung mga liquid kasi na yun, so, the more na mas malapot, kumbaga mas mahirap din maitapon. So, basically, pag mas malapot, mas mataas din yung viscosity ng isang liquid na yun. So, titingnan natin dito sa ating figure. So, ito kasi yung mga common problems dito, no? So, meron tayong moving plate and then fixed plate. However, yung mga more complex na application nito, so possible sila dalawang moving plate tapos yung isa is mas mabagal yung movement. Pero dito lang para mas mapakita natin yung concept. So, yung fixed plate tapos moving plate na lang yung gagamitin nating example. Now, pagdating dito kay fixed plate, so kung makikita nyo itong line na ito, so ito yung, kumbaga, pinaka-relationship nung velocity natin tapos yung Y. So, yung Y kasi ang tinutukoy natin dito is the thickness of the separating fluid. So, pagdating dito, kay fixed plate, so,
Fixed plate yan, basically stationary siya. So, kung titingnan natin yung velocity ng fluid, so mas malaki siya dito kay moving plate. So, kumbaga ito siya, nagva-vary siya linearly. So, habang papalapit dun sa fixed plate, mas maliit yung value ng velocity. Habang papalapit naman dun sa moving plate, so mas malaki yung velocity. So, ang significance kasi nun, kapag mas maliit yung velocity, mas malaki naman yung shear stress niya. As you can see dito, so halos dito na lang, sa mismong location ng fixed plate, so almost zero, if not zero na yung value ng shear stress dyan. So, para lang simplify natin, so ito yung formula na pwede natin gamitin. So, mu is equals to F over A divided by du over dy. So, yung F over A, sabi natin, pwede namang palitan yan ng tau. Yung mu natin dito, bale siya ay constant of proportionality. So, kung i-relate man natin si tau tapos si du over dy, for example, meron tayong graph dito. Let's say, ito yung ating du over dy, tapos naka-vertical axis naman natin si tau. So, ang relationship kasi ng dalawang ito, so they are directly proportional. So, pag tumataas si du over dy, lalaki din si tau. So, basically, kung ano man yung concept of proportionality natin, so yun yung tinatawag nating mu or the dynamic viscosity. Kumbaga dito, kung kay variation kasi ng mga problem, for example, this is y, tapos k, x. So, parang ganyan siya, di ba? So, yung k natin is the concept of proportionality. So, parang ganun din si mu dito. So, dito, meron naman tayong ibang examples mamaya dito kay moving plate tapos fixed plate. So, basta ang tatandaan natin, yung y natin dito is the thickness of separating fluid. Kumbaga, what is the distance between the moving plate and the fixed plate? So, yun na lang ang tandaan. Para maging applicable tong formula na to, so dapat merong moving plate and then fixed plate. So, yung F na to, basically, yun yung nagpapagalaw dun sa plate na to. Kaya siya merong velocity na u. And then, yung area na tinutukoy natin dito, so yun yung area na perpendicular na dito, no? For example, kung i-drawing natin yung, let's say, yung buong plate na yan, let's say, ganyan na siya. So, tinutukoy nating area is yung area na ito. So, yan yung A dun sa ating formula. Hindi siya yung, kumbaga, ito nakikita nyo yung nakashade yan, no? Hindi yan yung area natin. So, ito siya, yung dinowing ko. So, another type of viscosity is the kinematic viscosity. So, when we say kinematic viscosity, ang gamit nating notation ay nu. So, nu, as in NU, ang spelling niya, pero basa natin ay nu. So, para lang din naman siyang maarting V. So, that is just the absolute viscosity divided by the density ng fluid. And by the way, no, pagdating dito kay absolute, ito yung ating mga units na ginagamit. So, we have pound seconds per cubic feet, or kapag metric, we have Pascal seconds. So, recall that, so when we say Pascals, diba ito ay Newton divided by square meter. So, yan yung gamit natin na usually for dynamic viscosity. And then for kinematic, ito naman yung mga common units niya. So, square meter per second or square feet per second. And then we have other units, no? So, 1 poise, ito yung conversion na related pagdating kay absolute viscosity. And then for the Stokes naman, para kay kinematic. So, meron kasi mga instances na hindi nababanggitin anong klase ng viscosity. Basta sasabihin lang viscosity tapos magbibigay ng value ng unit. It's up to you to differentiate, no? Based dun sa unit na binigay, anong klase siya ng viscosity. So, kailangan din kabisado ito. And dito pala kay poise, no? So, kay poise kasi kapag kumbaga shortcut na unit, for example, kay meter, di ba, M ang ginagamit. For poise naman, ang gamit natin dito is P. For the Stokes, ang ginagamit ay ST. So, malaking S, maliit na. And then, yan yung mga conversion nila. So, Pascal to seconds, Pascal seconds, and then dyne second per square centimeter. Kailangan din kabisado.
So next, we have the surface tension. So surface tension, pero yung formula kasi nilagay natin dito ay pressure inside a droplet. So that is P is equals to 4 sigma over P. So yung sigma dyan, yan yung nire-refer natin as surface tension in Newton per meter. D is the diameter sa droplet and P is the gauge pressure in PA, pascals. So bali dito, pag sinabi nating surface tension kasi para siyang yung thin-like membrane dun sa pinaka-surface ng water natin. So yun din yung reason bakit merong mga insects or even small animals na nakakapaglakad dun sa ibabaw ng tubig. So ang dahilan dun is yung tinatawag nating surface tension. So siya rin yung dahilan bakit ba spherical yung shape ng ating droplet. So theoretically, no, kung wala pa sanang, kung hindi pa pabagsak yung droplet natin, perfectly spherical siya. So kung hindi pa pumapatak, spherical. Pero since merong, kumbaga, intervention ng gravity, so yung common kasi na alam natin itsura ng droplet, ganito na siya. Pero originally, kung hindi pa siya sana pabagsak dahil sa gravity, so spherical yung pinaka-shape niya. So eto, kay figure A natin, so, ito yung water droplet na kumbaga wala pang presence ng gravity. So kung i-analyze natin yung mga internal forces sa kanya, so merong pressure dun sa loob, so mag-pass tayo ng cutting plane dun sa pinakagitna, and then yung pressure piece acting dun sa etong buong area na ito. So dyan nag-a-act yung ating P. While si surface tension, so kumbaga supposed to be ito si P, ito yung kumbaga magbo-burst out dun sa spherical ng water droplet natin para masira yung pinaka-spherical na shape niya. While si surface tension, ito yung nag-hold. Kumbaga, ito yung kumukontra dun sa pressure sa loob para manatili pa rin siyang spherical. Now, si surface tension naman, nag-a-act lang siya dun sa pinaka-surface ng droplet. Kumbaga, dito nag-a-act lang siya dun sa pinaka-circumference ng ating cutting plane na pinas dun sa middle. So, kung si pressure dito kay area na to, yung ating surface tension, so dito lang siya sa paligid talaga, dun sa periphery lang ng ating cutting plane. Parang nag-act lang siya dun sa circumference. Na kung gagamit tayo ng summation of forces, say summation of forces is versus horizontal is equal to 0. So, yung force from this pressure forces equal lang dun sa force from the surface tension. So, ulitin natin, si P ay nag-a-act kay area. So, when we say area, that is pi over 4 diameter squared, di ba? While si surface tension, nag-a-act naman siya dun sa circumference lang. So, ano bang formula natin ng circumference? So, ang common kasi na alam is 2 pi r. Pero si radius, di ba, ay kalahati ng radius, ng diameter, sorry. So, si circumference, pwede rin natin siyang i-denote as pi d. So, take note, etong pi d na yan, yan din yung 2 pi r. So, parehas lang naman yan kasi 2r is equal to 1 diameter. So, simplify natin. So, pwedeng cancel si pi. Pwedeng bawasan ng d dito. So, matitira lang kung i-isolate natin si p sa left side. So, P na lang dito, si 4 sa ilalim, multiply mo sa taas, we have 4 sigma, and then divide by P. So, ito rin yung formula na ito. So, 4 sigma over diameter. So, dyan siya nakuha. The summation of forces. Next, we have the capillarity. So, ito naman is basically height of capillary rise. So, meron tayo dito ang surface tension pa rin. Actually, nakakatulong din sa ring reason bakit nagkakaroon ng capillary rise ay si surface tension. So, yung H natin dito is the capillary rise or depression. And then, unit weight, diameter, surface tension. So, ito yung pinaka-formula natin for sigma cos theta over gamma ng water. So, dito, nakalimutan natin banggitin, no? Pero this is, or hindi naman siya gamma ng water pala, no? Depende rin kung ano yung liquid na involved. So, pwede siyang gamma ng oil, gamma ng mercury. It's possible din ganun yung case, no?
So, kaya gamma na lang pala yung nailagay ko dito. Pero commonly kasi, water yung ginagamit dito. Na kung titignan natin, ito yung ating mga capillary tubes. As you can see, pag mas maliit yung radius or diameter ng ating tube, mas malaki yung height of capillary rise niya. And then habang lumalapad or lumalaki yung diameter ng tube, lumiliit din yung H. So from that, we can say that the diameter is inversely proportional to the H. So yun din naman. Kumbaga si H kasi nasa ilalim niya C, D, dito sa kabilang side ng ating equation. So inversely proportional sila, vice versa. Kapag lumaki yung isa, lilit yung kabila. Yun yung tinatawag nating inversely proportional, di ba? And then dito, dun sa pinaka-surface, so possible kasi dalawa yung maging orientation. So pwede siya naka-concave, pwede rin siya naka-convex. So eto, concave, kapag mas malaki si adhesion kaysa kay cohesion. Then ito naman kapag baliktad, si cohesion ang mas malaki kay adhesion. So what do we mean by adhesion and cohesion? So si adhesion kasi yan is yung attraction ng unlike particles. So for this case, ang dalawang particles or molecules na pinag-uusapan natin, so molecules ng water at molecules ng glass tube natin. So kumbaga dito kay adhesion na-attract yung molecules ni tube tapos yung molecules ni water. So kaya siya nagkakaroon ng ganyan. So nagko-concave. While this one, ang mas malakas naman ang attraction ay si like particles. So basically, pag sinabi natin cohesion, yun ay attraction between like particles. And then, etong origin ng formula na yan, so pwede natin gamitin na lang siguro itong figure na ito. So, sa figure na yan, let's say ito kay concave. So, meron tayong, gamit ako ng ibang kulay. So, meron tayo ditong surface tension. So, kumbaga dito siya nag-a-act. So, ito yung sigma natin. Sigma or the surface tension is the reason bakit nagkakaroon ng pagtaas. Kumbaga, ito yung humihila pataas ng liquid ng water dun sa loob ng tube natin. Now, kung i-represent natin ito, kumbaga bibigyan natin ng component ng vertical. So, etong banda dito, so meron niyang component, yung sigma na yan, ito meron siyang component along this, kumbaga vertical ng tube natin na sigma cosine theta. So, kinumponent lang natin. Ginawa natin yung vertical component ng sigma na naka-angle dito. Now, yung surface tension, sabi natin, yun yung humihila pataas dun sa water natin sa loob ng tube. And then, syempre, liquid pa rin naman yan. So, meron pa rin siyang weight. So, si weight naman ay lagi siyang pababa. So, kumbaga naghihilaan ngayon. So, basically, yung tubig natin sa loob ng capillary tube ay nakaka-experience ng tension. Pero kung titingnan natin, summation of forces vertical ulit, the summation of forces vertical is equal to 0. So, yung component ng ating surface tension na sigma cos theta, equal yan ngayon dun sa ating weight. Pero kung i-unit analysis natin ito, so diba sabi natin si surface tension, siya ay Newton per meter. Samantalang si weight ay Newton lang yan, diba? So meron tayong kailangan i-multiply pa dito kay sigma cos theta para maging Newton lang siya. So i-multiply natin, so saan ba nag-a-act si sigma cos theta? So eto, nag-a-act siya palibot. So nag-a-act siya dun sa pinaka-circumference ulit ng ating tube. So eto, i-multiply natin ulit ng pi times d. And then, si weight, so si weight kasi diba, pwede natin itong i-represent. So galing dun sa formula ng unit weight, sabi natin si unit weight equal siya kay weight divided by volume. Thus, we can say that weight is equal lang din kay gamma times volume. And then, para makancel natin mamaya, si volume kasi, pag cylindrical, di ba cylindrical naman yung shape ng ating tube, we can express volume as the area ng circle na to times yung height. Therefore, si weight na to, pwede nating i-rewrite siya as gamma
times the area ng tube times the height of capillary rise. So, isulat natin. Sigma cosine theta multiplied by pi times diameter equal to, so si weight daw, ito siya. Yan. So, gamma, si area, palitan na natin ng pi over 4 d squared, then multiply natin ng h. Then, cancel natin ang pwede makancel. Cancel si pi. Cancel ang isang diameter. Then, isolate natin. Tira lang natin si h sa isang side. So, yung 4 na to, lipat mo sa kabila, magiging 4 sigma cosine theta. So, may natira ditong gamma at isang diameter. So, di-divide mo sa ilalim. Gamma times e. So, kaya, ito yung formula natin. So, 4 sigma cos theta over gamma times d. Now, meron tayo dito nabanggit. So, for complete wetting daw, or as with the water on clean glass, ang ginagamit nating value ng sigma ay 0 na lang. So, bakit ba natin sinasiro? So, pag 0 ba yung theta natin, 0 na rin yung h niya? So, hindi. So, we can verify that. So, ano ba ang value ng cos 0? So, di ba ang cos 0 natin ay 1? Ibig sabihin, pag may nabasa kayong complete wetting or clean glass dun sa ating problem, etong cos theta, aalisin nyo na lang. Kapag magiging 1 na lang kasi ito. So, pwedeng ma-reduce yung formula natin into h is equal to 4 sigma over gamma times d na lang. So, wala na ang cos theta na katabi. So, yun yung ating height of capillary rise. Next property, we have the compressibility. Ang notation naman na ginagamit natin dito ay beta. So, sa pinaka-formula ng compressibility, so we have the negative delta V over V divided by dP. So, dito, so yung dV natin is the change in volume, V is the original volume, and dP is the change in pressure. So, when we say compressibility, for example, meron kang, pwede natin example, let's say, any object na ganito yung shape. And then, kapag mag-i-induce ka ng pressure dito, so, syempre, makukompress siya. Ibig sabihin, from, let's say, ganyan ka haba originally, magiging ganyan na lang siya kapag na-applyan ng pressure. Kapag lumaki yung pressure, nagkaroon ng decrease in volume. So, kaya rin negative yung nandito, no? Kasi yung delta V natin dyan, kapag compressibility ang pinag-uusapan, so lagi yung decrease in volume. So, negative yung delta V natin. And then, etong term na to, so, ito na lang. Ito. So, delta V over V, so, nare-refer din natin siya as dilation or volumetric strain. So, yun yung tawag natin dito. Volumetric strain. So, when we say dP, so si delta pressure kasi, this is basically P2 minus P1. So, laging, kumbaga, final minus initial. So, same with the delta V. So, this is volume 2 minus volume 1. So, since nag-compress nga, basically, mas malaki si velocity, si volume 1 kesa kay volume 2. Kaya naging negative yung value ng delta V natin. So, meron kasing alternative version nito. So, kung gusto nyo alisin yung negative dyan, so, swap nyo lang. Unahin nyo si volume 1 minus volume 2. Pero parang hindi na lang malito. So, basta tandaan na lang, kaya lang may negative dito kasi decrease yung delta V natin. And then, another property, hindi ko na kasi siya sineparate. Yun yung tinatawag nating bulk modulus of elasticity. So, notation naman natin sa kanya ay E sub P. So, relationship ng compressibility at bulk modulus of elasticity, so reciprocal lang sila ng isa't isa. Pagdating dito kay compressibility, although by unit analysis, no, kung si bulk modulus of elasticity kasi, ang mga common units nito, say GPa, MPa, mga ganyan.
So, para siyang unit of pressure. So, pag unit of pressure kasi, di ba, kung Pascal lang yan, ito kasi ay Newton per square meter, di ba? So, supposed to be reciprocal niyan ay si compressibility. The possible unit sana ng compressibility ay square meter per Newton. However, hindi kasi nilalagyan yung, ng unit na pag compressibility or beta yung pinag-uusapan natin. So, huwag kayong magtaka later on kung may makita kayo walang binigay na units ng compressibility kasi usually hindi siya talaga nilalagyan ng unit. Pero si bulk modulus of elasticity, so yung nilalagyan natin ng units. So, ito yung mga common na gamit natin sa kanya. So, para siyang unit of pressure. And then, sa tikin, this is the last, no? Tapos meron lang tayong dinagdag na additional formulas. So, for pressure disturbances, so we have the celerity. So, celerity. So, celerity C. So, when we say celerity, it is synonymous. Ang ibig sabihin ng neto is wave speed. So, yun yung C natin dito. So, ang pinaka-formula niya is square root of bulk modulus of elasticity divided by rho. Or sabi natin, di ba, C E sub B ay equal lang siya kay reciprocal ni 1 ni beta. So, pwede natin palitan C E sub B ng 1 over beta. Pwedeng ganitong version siya. So, ito, saan ba nagagamit? So, for example, paano nila nalaman yung exact na lalim ng mga, let's say, ng Marianas Trench kung wala pa namang nakakarating dun sa pinakailalim, di ba? So, pag mga ganun kasi, gumagamit ng mga sonar transmitters, so mga devices na nagpo-produce ng waves, ng impulses, tapos yung waves na yun, so syempre magta-travel papalalim dun sa ating waters. So, yun yung kumbaga process paano nila determine yung lalim ng isang bodies of water, no? So, eto, basically, wave speed siya. So, ang pinaka-unit niya, meter per second or feet per second. So, literal na speed lang siya. Pero, eto mga values kasi nito, usually sobrang lalaki, nasa 1,000 plus meter per second na yun, ha? So, huwag kayong magtaka later on kung masyadong malaki yung mapalabas yung values dito. Kasi, wave speed siya. So, parang, example kasi ng wave device is sound. So, syempre, speed of sound ay mabilis din. So, kaya malalaki talaga yung value ng C natin. And then, ito siningit lang natin, pero technically hindi naman na siya fluid properties. So, mga related lang siya na properties, mga laws pagdating kay fluid properties. So, una dyan si ideal gas. So, P1 V1 over T1 is equals to P2 V2 over T2. So, ito rin yung ating ideal gas law. And then, we have the Boyle's law wherein the temperature is constant and we have the Charles law wherein pressure is constant. So, di ba, actually, meron pa tong isang kapatid na formula, di ba, yung Gay-Lussac's law. So, yun naman kapag P over P1 over T1 is equals to P2 over T2. So, pero hindi na natin siya nilagay dito. So, eto so far yung mga kailangan natin kabisuduhin or familiar na formula pagdating dito kay fluid property. So, I'll be ending muna this lecture video tapos separate na lang para dun sa ating sample problems.